Welcome sa Hami Recap. Ang i-recap natin ngayon ay ang may status as an assassin obviously exceeds the heroes. Nagsimula ang kwento habang nakikita ang isang batang lalaki na nagngangalang Akira na nagbabasa ng mag-isa. Lumapit ang isa pang estudyante na si Rintaro at tinanong siya kung gusto niya ang mga kwento tungkol sa isekai. Sinabi ni Akira na nagbabasa lang siya ng kahit anong libreng makita niya. Narinig din niya ang ilang babae na nag-uusap at sinasabing hindi nila namalayang kaklase pala nila siya. Biglang may lumitaw na portal sa itaas nila. Lahat sila ay napunta sa isang misteryosong lugar kung saan sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang Chamberlain. Sinabi nito na kakausapin sila ng hari, ngunit nang magsimulang magtanong ang mga estudyante ay pinatahimik niya ang mga ito. Ipinaliwanag ng hari na sila ay nasa kaharian ng Rertis, ang pinakamalaking bansa sa kontinente ng mga tao. Gayunpaman, kasalukuyan itong inaatake ng mga demonyo. Sinabi ng hari na isang bayani mula sa kanilang grupo ang pipiliin upang talunin ang Demon Lord. Natuwa si Akira dahil parang eksaktong kwento ito mula sa mga isekai na binabasa niya. Inutusan sila ni Chamberlain na ilagay ang kanilang kamay sa isang kristal na bola at isipin ang salitang status upang lumabas ang kanilang kakayahan. Nadismaya ang isang estudyante nang malaman na hindi siya ang napiling bayani. Gayunpaman, sinabi ni Chamberlain na mataas pa rin ang kanyang panimulang kakayahan kaya maaari pa rin siyang makatulong sa bayani at makilala sa kasaysayan. Isa-isang sinuri ng mga estudyante ang kanilang mga kakayahan. Napagtanto ni Akira na ang kanyang klase ay assassin. Sinabi ni Rintaro na bagay iyon sa kanya dahil hindi nga halos napapansin ng mga kaklase niya ang kanyang presensya. Isang batang lalaki na nagngangalang Tsukasa ang napiling maging bayani. Ayon kay Chamberlain, napakataas ng kanyang lakas sa pag-atake. Nagtaka si Akira dahil siya ang may pinakamataas na kabuuang kakayahan sa kanilang klase. Pinayuhan siya ni Rintaro na pumunta sa kristal, ngunit naisip ni Akira na baka magdulot lamang iyon ng problema kung ipapakita niya ang kanyang kakaibang kakayahan. Hindi rin siya sigurado kung nagsasabi ng totoo ang hari tungkol sa Demon Lord. Dahil dito, ginamit niya ang isang kakayahan na tinatawag na Conceal Presence upang hindi siya mapansin. Sa ganitong paraan ay nakapagtago siya mula sa lahat. Pagkatapos nito, sinabi ni Chamberlain na magpahinga muna sila para sa gabi. Napansin ni Akira na may kamera sa paligid at napagtanto niyang binabantayan sila. Naghinala siya na may kakaibang nangyayari. Kaya noong gabi ay lumabas siya upang mag-imbestiga. Habang naglilibot, napagtanto niyang totoong nasa ibang mundo sila. Tumalon pa siya sa ibabaw ng kastilyo at nagulat sa sarili niyang lakas at bilis. Bigla niyang narinig ang hari na nakikipag-usap sa prinsesa kaya agad siyang nagtago at nakinig. Tinanong ng hari kung maayos bang nangyayari ang kanilang plano. Sinabi ng prinsesa na ang mga estudyante ay mula sa mundong walang mahika kaya hindi sila magiging problema. Inutusan din niya itong huwag papasukin ng mga estudyante sa mga archive ng kastilyo upang hindi sila matuto ng sobra tungkol sa mundo. Napagtanto ni Akira na may masamang binabalak ang hari. Habang nakatayo siya sa likod nito ay naisip pa niyang kaya niyang patayin agad ang hari, ngunit pinili niyang umalis. Kinabukasan, pinag-isipan ni Akira kung dapat ba niyang sabihin sa iba ang kanyang nalaman, ngunit hindi niya alam kung paano sila mapapaniwala. Sinabi naman ni Tsukasa na mas lumakas sila mula nang makarating sa mundong iyon at nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang tulungan ang hari. Sumang-ayon naman ang iba sa kanya. Pagkatapos nito ay nakilala nila ang isang Knight Commander na nagngangalang Siran. Sinabi nito na siya ang magsasanay sa kanila. Pagkatapos ng isang buwan ay pupunta sila sa isang dungeon upang subukan ang kanilang lakas. Samantala, patuloy ang pag-iimbestiga ni Akira. Napansin siya ni Siran na ikinagulat niya dahil hindi niya pinatay ang kanyang Conceal Presence skill. Inisip niyang baka nag-expire na ito dahil umabot na sa pinakamataas na oras. Ngunit sinabi ni Siran na aktibo pa rin ang kanyang kakayahan. Mayroon daw siyang espesyal na mga mata na kayang makita ang pagbabago ng temperatura sa paligid. Naghanda si Akira na lumaban, ngunit sinabi ni Siran na kumalma siya dahil hindi niya siya isusumbong sa hari. Nagtaka si Akira at tinanong kung hindi ba kakampi ni Siran ang hari. Sinabi ni Siran na komplikado ang sitwasyon. Sinabi naman ni Akira na gusto niyang basahin ang mga archive dahil wala siyang alam sa mundong iyon. Tinanong ni Siran kung anong antas na ng kanyang Conceal Presence skill. Sinabi ni Akira na nasa pinakamataas na ito,
ngunit ang iba niyang kakayahan ay nasa unang antas pa lamang at hindi niya alam kung paano ito palalakasin. Nag-alok si Siran na turuan siya. Sinabi rin niya na hindi makikita ni Akira ang hinahanap niyang sagot sa mga archive. Napaisip si Akira dahil kahit masaya siyang makarating sa bagong mundo, kailangan pa rin niyang makabalik sa kanyang pamilya. Wala ring alam si Siran kung paano siya makakabalik sa kanyang sariling mundo. Gayunpaman, sinabi ni Siran na kailangan pa ring lumakas ni Akira upang mabuhay. Ayaw naman ni Akira na tumanggap ng tulong ng walang kapalit. Kaya sinabi ni Siran na maaari siyang magbayad sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa kanyang mundo dahil nais niya itong malaman. Nagsimula ang kanilang pagsasanay at naisip ni Akira kung makakatulong nga ba ito upang mapataas ang kanyang kakayahan. Ipinaliwanag ni Siran na ang antas ng klase ng isang tao ay tumataas kapag pumapatay ng mga halimaw, ngunit ang mga kakayahan ay maaaring palakasin sa pamamagitan ng pagsasanay. Sinabi rin ni Siran na bukod sa mga tao at demonyo, mayroon ding mga elf at beast folk sa mundong iyon, ngunit nakatira sila sa magkakaibang kontinente. Bilang bahagi ng kanilang kasunduan, ikinwento ni Akira ang tungkol sa kanyang mundo. Isang knight na nagngangalang Gilas ang nagsabi kay Siran na maayos ang pag-unlad ng ibang estudyante, ngunit nagrereklamo siya sa dami ng kanyang trabaho dahil mas pinagtutuunan ni Siran ng pansin si Akira. Sinabi ni Siran na napaka-interesante ng mga kwento ni Akira tungkol sa kanyang mundo. Ibinunyag din niya na ang concealed presence skill ni Akira ay nasa pinakamataas na antas, na ikinagulat ni Gilas dahil tanging ang unang bayani lamang ang nakagawa nito noon. Dumating si Akira at ipinakita kay Siran ang isang librong nakita niya sa archive. Ibinunyag ni Siran na siya mismo ang sumulat nito at itinago bilang isang libro ng mga recipe dahil alam niyang mahahanap ito ni Akira. Sinabi niya na nawalan na ng katinuan ang kanilang hari kaya hindi sila maaaring manatiling walang ginagawa. Gayunpaman, may utang na loob ang mga knight sa pamilya ng hari. Napagtanto ni Akira matapos basahin ang libro na naghahanap si Siran ng mapayapang paraan upang wakasan ang paghahari ng hari. Sinabi ni Akira na mas madali sana kung papatayin na lamang niya ito dahil wala naman siyang koneksyon sa mundong iyon. Inamin niyang noong unang gabi ay nakapasok siya sa silid ng hari at nagkaroon ng pagkakataong patayin ito, ngunit hindi niya nagawa. Sinabi ni Siran na tama ang kanyang naging desisyon dahil napakabigat na pasanin ang pagpatay ng isang tao. Kahit na-assassin ang kanyang klase, hindi naman ibig sabihin na kailangan niyang pumatay. Sumang-ayon si Akira dahil alam niyang kung papatayin niya ang isang tao, hindi siya mapapatawad ng kanyang ina at kapatid. Tinanong ni Akira kung bakit siya tinutulungan ni Siran. Ipinaliwanag nito na mataas ang pag-asa niya kay Akira dahil sa halip na sumunod lamang sa ginagawa ng iba ay ginagamit niya ang kanyang isip upang pumili ng ibang landas. Sinabi ni Siran na tanging mga taong maraming pinagdaanan sa buhay ang nakakagawa niyon. Sinabi naman ni Akira na siya ang unang taong pumuri sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Siran na tulungan siya sa kanyang planong kudeta bilang kapalit. Pagkaraan ng isang buwan, dinala ni Siran ang mga estudyante sa dungeon upang subukan ang kanilang lakas. Nagulat si Akira sa dami ng taong naghatid sa kanila. Napansin niya ang isang babae na nakatitig sa kanila kaya tinanong niya kung may problema ba. Naiinis daw siya dahil tinetroto ng lahat ang mga estudyante bilang mga bayani. Ibinunyag niya na maraming sakripisyo ang ginawa upang maipatawag sila, ngunit hindi niya ipinaliwanag kung ano iyon. Sinabi niyang muli silang mag-uusap kapag nalaman na ni Akira ang sagot sa kanyang sarili. Pagdating nila sa dungeon ay nagsimula silang labanan ng mga halimaw. Ngunit unti-unti silang nalalamangan. Iminungkahi ni Akira na umatras muna at sumang-ayon si Siran. Ginamit ni Siran ang kanyang banal na espada upang gumawa ng daan palabas. Nagmadali silang tumakas patungo sa labasan, ngunit pagdating doon ay hinarang sila ng panibagong grupo ng mga halimaw. Naalala ni Tsukasa ang smoke bomb na ibinigay sa kanya para itaboy ang mga halimaw. Sinubukan niya itong gamitin, ngunit nagulat siya nang makita na lalo lang nitong pinalakas ang mga halimaw. Dumating sina Gilas at Akira, at nagulat si Gilas nang makita na inaatake sila ng isang Minotaur, habang si Akira naman ay agad na sumugod. Iniwasan niya ang atake nito at sinubukang saksakin ang leeg ng halimaw, ngunit nabasag ang kanyang espada dahil napakatigas ng balat nito. Sinubukan siyang tulungan ni Tsukasa ngunit pinigilan siya ni Akira dahil bali ang kanyang mga braso.
Sinabi ni Akira na tungkulin niya bilang bayani na protektahan sila. Ngunit sinabi ni Akira kay Tsukasa na kaya nilang alagaan ang kanilang sarili. Nagsimulang mawala ng katinuan si Tsukasa dahil pakiramdam niya ay nabigo siya bilang bayani. Sinabi ni Akira sa isang babae na gamitin ang kanyang spell kay Tsukasa habang siya naman ay lalaban sa Minotaur. Naisip niya na gagamitin niya ang kanyang lihim na kakayahan dahil kailangan niyang ibigay ang lahat sa laban. Sinabi ni Siran na hintayin muna ang kanyang senyas. Nagsimulang magliwanag ang katawan ni Siran at tinamaan niya ang Minotaur ng isang kidlat habang pinaganya naman ni Akira ang kanyang shadow magic.